Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwan ng kaniban ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng new PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates niya. Ang ating pamahalaan ay nagtalaga ng bagong acting PNP Chief o PNP Chief na si Lieutenant General Melencio Nartates, kung saan pinalitan niya si Chief PNP Torre. Nagkaroon ng issue sa pagtatalaga ng mga area o posisyon itong si former Chief Torre, at ito ay hindi pinalagpas ng NAPOLCOM. At pinangalan siyempre na Lieutenant General Nartates, kung kaya pinitan siya ng ating Pangulong Marcos at NAPOLCOM. At itinilagang bagong hepe o Chief PNP si Lieutenant General Nartates. So yan yung naging issue ngayon ng PNP nito mga nakaraang araw. So tayo ngayon ay mayroong bago ng PNP. Si Lieutenant General Nartates, siguro hindi naman sa kaalaman ng mga nakakanood ng current affairs, ng telebisyon, ng mga pagbabalita. So yun. So sa mga hindi pa nakakaalam, ito ang ating issue, ating ngayong issue sa ating The Critics Promotion at sa ating People's Anti-Crime Promotion. So ngayon, hindi naman ito nagkaroon ng di umano ng malaking problema o pagpapalit, ay naisagawa ng maayos. Nais niyang paitingin ang moral ng PNP at nais niyang pairalin ang integrity ng bawat pulis. Sa ngayon ay nagpapatupad na sa kanyang tungkulin ng ating bagong PNP Chief at kanyang pinag-audit ang lahat ng PNP units at i-review ang police policies on deployment and appointments. Yun. So yan, sa ngayon ay nagkakandak na ng pamumuno ang ating bagong Chief PNP. Pina-audit niya na yung mga PNP units at pinag-review yung policy at yung deployment and appointment niya na kung saan ay yan, kagaya na nangyari sa kanila. Yan. Sa ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. As issue ito ng pagtatalaga ng bagong PNP Chief, ay we hope ay hindi nagkamali ang ating Pangulong Marcos at NAPOLCOM sa kanilang pasiyang ito. At ito ay umayon sa policies ng PNP in reassigning their officials. So we hope our PNP is in good status in this issue or decision in changing our PNP chief. So yun. So tayo ay sa bagong dito sa kalakaran na ngayon na ginawa ng ating Pangulong Marcos, sa pagtatalaga tayo naman ay sumusuporta sa ating ating pamahalaan do sa kanilang ginawang yan, kung ito man yung nararapat na gawin nila bilang pagtupad sa kanilang mga tungkulin at batas na kanilang ginagawa. So tayo ay kung siya man ang italaga o sino man, so we hope ay yung ating PNP ay nasa magandang status at ito ay hindi nagkaroon ng anumang problema sa kanilang hanay mula doon sa, syempre may ibang yan, may mga mayroon niyang galing PNP at PNP, so maaaring sana hindi nagkakaroon ng ganung ibang mga problema. So the PNP is still intact at iba't ibang mga status na nasa loob ng PNP. So yan, so ngayon tayo ay nagsasabot sa ating bagong PNP ay support good governance and transparency at accountability.
and human rights implementation or human rights-based policy. We support this stance against hearing cap, etc. etc. So, yun. So, doon sa ating bagong PNP chief ngayon, so, sa pagdating sa boses, patuloy na pagdating sa boses, sa ating kagaya sa pagdating sa ating human rights promotion at ating people's anti-crime promotions. So, ating constructive criticism o constructive sa ating consultation ay super good governance, yan, pagpapahiran ng human rights-based policing, pagsuporta sa karapatang ng tao, human rights implementation ng ating bagong chief PNP, sana suportahan niya yun, human rights implementation, human rights-based policing, good governance, and pagpapaigting ng panutunan ng ating pulisya, kagaya ng police procedures at iba't ibang panutunan ng police in peace and order para ito ay legally sumusunod siya sa protocol, legal, karapatang ng tao, konstitusyon, etc. etc. na dapat sundin ng PNP in implementing the duties or authority in peace and order or pagpapalaganap ng kapayapaan, kayusan o pagpapatupad ng kayusan, kapayapaan sa ating bansa. So sana yan ay sundin ng ating suportahan ng ating bagong chief PNP at yung sinusuportahan natin yung kanyang kampanya against airing caps o yung abuse, siyempre dapat ay talagang siya ay maging mahusay dyan sa against airing caps niya. Siyempre yung suportahan din niya siyempre yung patuloy na PNP reformations para ito ay maging patuloy na makinis sa kanyang pagpapatupad ng tungkulin at maabot yung PNP reformation at Patrol Plan 2030 na kung meron man siyang idadagdag doon or ano mang dapat niyang gawin ay kanyang suportahan yung reformation PNP Patrol Plan 2030 at siya ay magbigay ng pagdaragdag na o ano mang dapat na pagkikinis doon para yun ay ang PNP ay tuluyan na maging o paigtingin niya yung para PNP marating sa ang 2030 patrol plan o yung reformation para taon-taon ito ay nag-improve at hindi ito hindi ito nagdidis yung hindi nagpa-function ng maayos ang ating PNP. Bagkos nagpa-function well ito with the reformation and patuloy na implementation ng kanilang duty. At syempre kung ano yung syempre magagawa niya syempre sa reformation and implementing the as a head of the PNP pagpatupad ng sinusunod ng PNP. Kagaya ng kanya sinasabi na kanyang policy, particle appointment, policies and etc. etc. kagaya ng ating bosses sa ating PNP. So ngayon ang yung inequality of justice at inequality of policing and abusive policing ay nagiging patuloy pa rin sa ating lipunan o sa bansa kung kaya pairali natin PNP chief ang fair justice at human rights. So hindi pa rin nawawala siyempre yung nagkakamali sa ating hanay ng PNP at yung pangalanan sa ating pamalan yung inequality of justice, yung inequality of policing, abusive policing hindi nawawala. Mayroon pa rin mga abuso sa authority at mayroon pa rin inequality of justice mula sa policing and then patuloy. So kaya yung ating PNP chief, suportahan na magkaroon ng fair policing, fair justice, yan, from implementing human rights-based policing, yung protocol, pagpaibayo niya, etc. 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 na panutunan ng ating pulisya to make it na ito ay effective na nakapag-implement ng kanilang duty in fair policing o patas na pagpapahiran ng kanilang hanay sa peace and order at pamamahala. Kaya yan, maraming naagrabyado at hindi nakakamit tumusakit dahil sa inequality of justice sa bansa, policing mula pa lang dito sa pagpapahiran ng policing. So may mga hindi nakakamit ng justisya from inequality ng policing. So yung kung ang pulis mayroong pinapaboran, may kinakampihan. So ayan, hindi nakakasuhan yung mga dapat kasuhan. Kung may pinapaboran sila, marami na agrabyado, lalo na worst yung mga bibigat ng mga abusive
effectiveness ng policing na sila mismo yung gumagawa or else may papaboran sila ng mga tao, politiko, nasa hanig ng gobyerno or else mga nasa may impluwensyang tao against ay on ay particular victims, di ba? So kung ang biktima nasa mababang katatayo, walang influence, so nagkakaproblema sa policing pa lang kung may inequality yung policing. Hindi patas yung policing na ginagawa, lalo na aabuso sila, di ba? So yun, kaya problema malaki. So dapat fair pa rin siyempre yung fairness for everyone else. Walang kinikilalang batas, parehas yan para sa lahat, di ba? So kaya dapat yun ay may team kasi kung iiral yung inequality of policing, may problema. Kaya sa policing pa lang, makikita na yung kung mayroong inequality of justice. Sa inequality of policing pa lang, wala na makakamit. Hindi na nakararating sa korte yung kaso. Doon pa lamang sa investigations ay wala na. Tapos na agad. At lalong-lalo na yung nakagagawa ng drama charges, set up, yan, or abusive policing, hold up, etc. against a person. Yan, di ba? Iba, pinagkakapirahan, ibang abuses. So sana yun ay from the hearing cups, yan, gumagawa ng inequality. So kaya dapat ay bantayang mabuti ng ating PNP from the reformation na yan ay tuluyan na nakukontrol or mawala. At least nakukontrol sila na mayroong ganyan ay nababago. Na yung ating pulis ay nagiging patas for everyone who fails. Na walang naagabyado sila. Usually kapag nagkamali, meron naagabyado. Yan. Problema malaki. Kung halimbawa pulis yung nakagagawa or kakilala nila or mas nakaka-influensya sa kanila against doon sa mga issue, mga kaso ng mga kanilang niresolba and investigation. Here, kung may kakampiyan sila, mayroong masiset up, mayroong problema, mayroong mapapariwara. Sana yung ating PNP, suportahan niya na walang mapariwarang buhay in their policing, from the investigation, arresting, etc. sa kanilang pamumuno, lalong-lalo na kung sila yung mismo yung gagawa ng pang-abuso para mapariwara yung mga tao. At hindi lamang ba sila papabor for the inequality policing na papaboran nila yung mga may pera, makapaglalagay sa kanila may kakilala, or else, di ba? Para yung kaso ay hindi o yung maidiin ng ibang tao or hindi magkaroon ng hustisya. So yung mga bagay. So kaya dapat ay maging fair yung ating police. So yung mga airing cups and abusive cups mula hulid up, nag-frame up, iba't ibang pang-abuso ng authority at dapat disiplinahin niya ang PNP na mapasunod sa mabuti kong malapatan sa karapatan ng tao at walang naabuso. Yan. Sana yung disiplina ng pulis mapaigting kung sino man ang mamumuno, particular ng ating bagong PNP na practice na ito ay kaya niya pasunurin yung pulis na ito ay hindi aabuso, susunod sa human rights, susunod sa protocol, susunod sa legal, di ba? Sana na-disiplina niya at hindi ito nakaka-agrabyado, nakaka-abuso. Yan. At kung meron man, nakukontrol. Kaya sila ay napapanagot, sila ay napapatigil, sila ay nababago. Ganun. Dapat, di ba? Na disiplina yung PNP. Sana ganun na mangyari mula sa bagong Chief PNP at patuloy na magiging Chief PNP sa ating hanin ng PNP. Hindi lang yung Chief PNP ang nagdidisiplina. Lahat ng opisyalis nila at bawat mga sarili nila ay they know how to discipline each other at lalo-lalo sa mga opisyalis to discipline yung kanilang nasasakupan o kanilang mga tauhan para ito ay hindi umabuso. Yeah, including themselves. Diba? So, malaking bagay na ang ating pamalaan ay magkaroon ng accountability, transparency at syempre yung human rights hindi nakalimutan, good governance at magabayan sila ng Panginoon Diyos para sa pagpapairal ng mabuti pamahalaan. At yan, again, maliwanagan ang ating PNP mula sa ating Chief PNP sa pagpapatupad ng mabuting tungkulin at ang mga tao ay patas na maprotektan at miniral ay inequality of justice and policing at pang-abuso. So naway magabayan ng ating banal na Santa Maria at maliwanagan sa pagtalima at pagsunod sa ating Panginoong Jesu Kristo ang pamahalaan mula PNP yan. So maliwanagan yung ating PNP
mula yung sa ating bagong chief na ito ay siyempre patupad ng mabuti, sundin yung legal na lahat, at makontrol niya yung PNP, madisiplina niya, at ito ay makapagpasunod ng mabuting policing niya. So, yan. At siyempre, lahat ng PNP, sana sila ay maliwanagan at sila ay maging mabuting pulis. Yan. So, walang inequality in policing, di ba? So, at kayo maging mahusay, magaling sa inyong policing at hindi kayo nagkakamali naman na mag-cause ng pang-aabuso o mag-cause ng pagkapariwara at pagkaperwisyo ng tao o pagkagabyado sa inyong pagkakamali or direktang pang-aabuso. Diba? So, kaya maging magaling kayo, maging magaling kayo sa inyong tungkulin at pagkakaroon kayo ng mahusay na kailangan dyan sa inyong PNP para maging magaling kayo sa inyong policing particular investigations, yan, ganyan, para hindi kayo nagkakamali, para mapariwara ang tao sa inyong pagkakamali. Kung kayo hindi nakapag-imbestiga ng maayos, di ba? Hakbang kayo ng mali o nakapag-hakbang kayo ng mali sa hindi magandang investigation. So, kailangan accurate ayon sa human rights batas, yan, para wala kang agrabyado, di ba? So, yun. At pagi kayong matatag ang kaisipan at hindi yung ating PNP mayroong mayroon din mayroong mga psychological problem. Kaya muli maliwanagan ni Manuel Santa Maria ang ating bansa mula pamahalaan at mamamayan. Yung pamahalaan, mga mahala ng mabuti, matubig-tubig yung karapatan ng tao at ang justisya, iwasan yung pang-abuso, karahasan, pang-aapi, at yan, at yung mamamayan naman, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas, at paggawa ng kaguluhan, at instead, suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamahalaan. Pag-iira ng patas ng justisya, karapatan ng tao. Sa ngayon, makapumumuhay tayo ng mapayapa, patas yung justisya, ayon sa karapatan, maunlad, mapayapa. So, higit sa lahat, makakapanampalataya tayo doon sa ating banal na Panginoon Diyos. Panginoon sa Kristo mula sa paniniwala ng Kristiyano at iba't ibang mga pananampalataya na tayo ay may magaan, maunlad na katatayan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana ang Taglitics Promotions ay nakapagsabawas naman ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa live po ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.